Alam niyo po ba na sa panahon ng Old Testament at saka New Testament ay ang mga alagad ng Diyos na mga lalaki ay nagsisilbing gabay sa mga hari, mga emperor, mga paraon, at mga gobernador na nag-govern sa isang kingdom. Alam po natin yon na pag nagalit na po sa kalabisan ng tao ang Diyos, siya po ay nagpapadala ng mga mensahe sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga tao o sa isang liderato ng tribo na i-forewarn niya ang gobyerno o ang isang hari na tigilan yung mga kalabisan. It only happened during the medieval age na dahil sumobra na rin ang Roma Katolika na makialam sa mga governance ng mga hari kung kaya't na ilagay po ang separation of state and religion. So, but before, wala pong sinabi ang Diyos na dapat hindi makialam po ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga disipulo ay fino-forewarn po. Ang una po, of course, naalala niyo ba si Noah? Si Prophet Noah, fino-warn niya ang mga tao na mag-repent dahil ang sanlibutan ay lilinisin ng Diyos at kung hindi sila makinig, kakaroon po ng kalamidad. But no one listened to Noah. So, ang pamilya lang po ang gumawa ng Noah's Ark na ang mga tao sa sanlibutan ay sinabing si Noah ay may tililing. No one listened to him until such time that the 40 days flood, 24 hours, night and day, ay nangyari na po, pero hindi na sila makasakay sa ark kasi kagaya ng panahon natin ngayon, we are so busy with the parties, we are so busy with the corruption, we are so busy with the mundane things of the world. Forward po tayo sa Sodom and Gomorrah. Ganon din po ang nangyari dahil yan, yung when we call sodomy sa atin pong panahon, when you are called sodomist, that means nakikiapid ka po sa kapwa lalaki mo. Nakikiapid ka sa kapwa babae mo, and then it is an abomination to God. So, binigyan din ng babala ng ating Panginoon ang mga tao, but then they did not listen and heed to the warning of the people of God. Kaya po, sinunog po ang Sodom at Gomorrah na ang tawag niyan ngayon sa area na yan dahil sa itim po ay Dead Sea. Ngayon kung hindi ka naniniwala sa Biblia, bakit meron yun? Bakit existing yung mga place na yon
at hindi mo ma-explain kung bakit, di ba? The next is si Lot, ang pamilya ni Lot din, na yun ang mga nagwa-warning sa mga tao, at ang kaniyang pamilya din lang ang nakinig. Marami pa rin tayong mga stories sa Biblia, even in the Old Testament, na kumbaga ang mga chosen people of God, the prophets and the seers, were giving warning to the governing body, pero hindi po nakikinig. Kasi yun talaga yun eh. Satan would do in all his might to stop people from listening, and parang akala nila hindi mangyayari ang mga sinasabi ni God sa atin. Sa Conquest of Jericho, ito yung Walls of Jericho na naalala nyo, dahil itong Jericho ay salbahe sa mga Israelita. Kung naalala mo, when Abraham sacrificed Isaac, at siya ay tinest lang ni God kung talagang i-give up niya yung kaisa-isa niyang anak na ibinigay sa kanya, na late na sa kanilang buhay ni Sarah, ang kanyang wife, ay tumalima pa rin si Prophet Abraham to give that sacrifice to God. Pero symbolical yon sa gagawin ni God na pag-sacrifice sa only begotten son niya na si Jesus. But, balikan po natin ang conquest sa Jericho. The inhabitants of Jericho had closed the city and had fastened their bolts so that the Israelites could not enter. No one came in, no one went out, but Yahweh said to Joshua, I will give you the city, its king, and all its men of war. For this you shall have to go around the city once every day for 6 days. 7 priests shall go before the ark, bearing the 7 trumpets used in the time of the Jubilee. So, biro mo, sinarahan ang gate, hindi pinapapasok ang mga Israelita ng mga inhabitants ng Jericho. Pero, ano ang ginawa ng Diyos ay napasok pa rin sila ng mga pare ng Diyos at inikutan ng 6 na araw, at ng pang-7 araw napasok po ang walls of Jericho dahil nag-crumbling down. Halintulad po natin yung mga nangyayari ngayon. Isinara, binigyan ng barikada, nilagyan ng mga barbed wire ang palasyo ng Malacanang, and they think because of this they cannot be penetrated. Huwag niyo pong ibabaliwala ang puwersa ng iglesia ng Diyos, ng iglesia ni Kristo. So, let us see bakit 3 araw. Hindi natin alam, but the 3-day period is significant to Christianity. Bakit si Jesucristo po ay nag-rise up after 3 days. Matakot na po ang mga nasa demonyo ang utak na akala nyo wala pong ending yung mga pinaggagawa nyo. So, let us have this battle cry together in the same manner na ang Diyos po ay ginaidan ang mga Israelita kahit sa mga imposibleng mangyayari sa walls of Jericho.
So, we consecrate everything that we will be doing November 16, 17, and 18. And the walls of the palace will crumble down. Ang Diyos po ay tinitestingan po ang ating panahon dahil ang sakuna po sunod-sunod na po. In the same manner noon na sunod-sunod po ang pag-cleanse ng ating Panginoon sa mga sanlibutan.